Kaninang umaga nga, as usual ay maaga na naman ako nagising dahil nga mag-aasikaso na naman ako ng mga estudyante kong papasok na naman sa school. Katapos ko nga magluto at nakaalis na nga ang mga estudyante ko, ito na nga munang labahin ang inasikaso ko. Dahil ilan nga lang ang mga blouse ng mga anak ko ay pinaglaba ko na nga rin sila para naman hanggang Biyernes nga ay may susuotin na sila. Yung color blue na blouse naman ay nilaban ko na nga kagabi kasi nga isusuotin na iyon mamaya ng college ko. 2 PM naman ang schedule nga ng pasok niya kanina. Sumabay na nga din ako ng kain ng almusal dun nga sa mga estudyante ko kanina. Kaya naman pagkatapos ko nga magsampay ng mga uniform ay ito naman paghuhugas ng pinggan ang aasikasuhin ko. Sasamantalahin ko na nga gumawa ng madaming gawaing bahay dahil nga sa mga oras na yan ay tulog pa rin nga si Sia. Kapag ganito nga may pasok sila sa school ay ewan ko ba't napakabilis nga talaga ng oras sa umaga. Lalo nga ngayon at nag-iba nga ang break time nila sa tanghalian, naging 11 to 12 na. Kung dati ka pa nga nakakapanood ng mga vlogs ko ay alam na alam nyo nga na napakasipag ko talaga magdala ng pagkain sa tanghalian sa high school. Dito nga paglabas sa may kanto namin ay may nagtitinda nga ditong ulam. Ang hirap talaga mag-isip ng uulamin sa araw-araw kaya naman eto na nga lang tilapia ang binili ko. Sa mahal na din kasi ng mga bilihin ay isipin mo mga mabuti kung ano ba yung swak sa budget mo. Pagkalinis ko nga nitong tilapia ay nilagyan ko na nga agad sila ng asin. Ilalagay ko na nga lang muna sa may rep at maya-maya pa nga kasi ako magluluto. Medyo makulimlim nga sa labas kaya naman naisipan ko nga na magkanaw nga ng kape. Ako naman ay bihira talagang magkape at maisipan lamang talaga. Nagpakulo nga muna ako ng tubig dahil nga wala rin tubig na mainit sa termos. Kung kanina nga ay makulimlim pa lamang ay eto na nga't bumuhos na talaga ang ulan. Pag nga umuulan sa labas ay eto nga't magkakape na nga ako. Isip-isip ko nga ay tamang-tama tulog pa nga si Sia at makakapag me time nga ako habang nagkakape. Ang kaso nga ay hindi pa nga ako nagtatagal sa pagkakaupo ko at pag-i-enjoy nga nitong kape ay bigla namang umiyak si Sia at hinahanap na ako. Kaya ang ending nga ay eto ngang kape na mainit pa nung kinanaw ko ay nainom ko na ng malamig. Alas 9 na nga ito ng umaga at nagsisimula na nga ako mag-prepare nito nga lulutuin ko. Bukod nga doon sa tilapia na nabili ko ay bumili rin nga ako itong mga sitaw. Iniwa ko na nga lang din itong mga sitaw para naman mabilis nga ako matapos. Eto nga sitaw na nabili ko ay 41 pesos na agad. Pero dahil nga gusto nga natin ng gulay na ulam, wala nga tayong magagawa sa presyo. Bumili na din ako ng ilang piraso nga na okra dahil nga gusto nga ni nanay sa adobong sitaw ay may kasamang okra. Tapos nga nung sitaw at okra ay naghiwa na rin ako dito ng sibuyas at bawang. Dalawang kamatis nga lang din na maliit ang ilalagay ko nga dito sa may adobong sitaw na iluluto ko. Nasanay na nga din ako na kapag nga nagsasahog ako ng kamatis ay tinatanggalan ko nga ng mga buto. Kayo ba mga mari, naglalagay din ba kayo ng kamatis kapag ka nagluluto kayo ng adobong sitaw? At pagkatapos ko naman maghiwa nga nung gagamitin ko mamaya ay eto naman si Sia at naglalambing naman sa akin. Eto na nga, ready na nga yung lulutuin ko maya-maya. Simple nga lang itong lulutuin ko na adobong sitaw at wala nga rin akong ilalagay na karne dito dahil nga wala nga sa budget. Lalagyan ko na nga lang ito ng pork cubes.